Well mga kapupong, meron kasing kumakalat ngayon na balita patungkol dito sa 5 ektaryang lupa na di umano'y ibibigay sa pamilya ni Rene Baterbonia. Which is sabihin man nating hindi pa ito officially verified, ay sana maging daan ito upang mas magiging totoo ito at maibigay mismo sa pamilya ni Rene Baterbonia. At sabihin man nating maagang nawala sa mundo itong si Rene, ay still kahit papaano ay natupad niya ang kanyang pangarap sa kanyang pamilya. Anyway, ito pa ang mga bagong balita. Nagbigay ng update ang Criminal Investigation and Detection Group sa pamilya ni Rene Clert Baterbonia matapos nilang ipagpatuloy ang investigasyon kaugnay ng insidenteng nangyari sa training activity ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Dumating ang pamilya ni Baterbonia sa headquarters ng CIDG upang malaman ang pinakabagong impormasyon mula sa mga investigador. Sinabi ng mga autoridad na ipinaliwanag nila ang mga nakalap na detalye, kabilang ang mga pahayag ng mga witness, resulta ng pagsusuri at iba pang impormasyon na maaaring makatulong upang mabuo ang buong larawan ng pangyayari. Sinabi ng napatuloy nilang sinusunod ang proseso ng investigasyon upang matiyak na ang bawat detalye ay maayos na masuri bago magbigay ng opisyal na resulta. Kabilang sa kanilang pagsusuri ang mga interview sa players, coaches, school officials, resort personnel, local authorities at iba pang mga taong may kaugnayan sa aktibidad. Ang mga impormasyon mula sa iba't ibang sources ay ikinumpara sa mga larawan, video recordings, mapa ng lugar at iba pang physical evidence. Layunin ng mga investigador na makabuo ng malinaw na timeline at maunawaan ang mga pangyayari bago, habang at matapos ang insidente. Bago ang pagbisita ng pamilya sa CIDG, patuloy namang dumating ang suporta mula sa iba't ibang grupo para kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Isa sa pinakamalaking tulong na natanggap ng pamilya Baterbonia ay nagmula kay North Cotabato Governor Emilu Lala Mendoza na nagbigay ng financial assistance na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Bukod sa tulong pinansyal, naglaan din ang Provincial Government of North Cotabato ng mga computer para sa dating elementary school ni Rene Baterbonia. Ayon sa pamilya, naging mahalaga ang programang ito dahil ipinagpatuloy nito ang hangarin ni Rene na makatulong sa mga estudyante at sa kanilang edukasyon. Nagkaroon din ng scholarship assistance para sa mga kapatid ni Rene upang makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Nagpasalamat ang pamilya sa lahat ng nagbigay ng suporta at sinabi nilang malaking bagay ang bawat tulong na natanggap nila sa panahong ito. Nagbigay rin ang Philippine Sports Commission ng financial assistance para sa pamilya nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi ng mga opisyal na kasabay ng suporta sa pamilya ay ang patuloy na pagsusuri sa mga safety measures para sa mga atleta. Ayon sa ahensya, mahalaga ang pagpapalakas ng safety guidelines, emergency preparedness at mga patakaran para mas maprotektahan ang mga student-athletes sa mga training activity. Layunin nitong makatulong upang magkaroon ng mas ligtas na sistema sa sports programs. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, isinagawa rin ng mga autoridad ang karagdagang pagsusuri sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Tiningnan nila ang kondisyon ng lugar, mga detalye mula sa mga witness, at iba pang impormasyon upang suportahan ang kanilang findings. Sinabi ng mga eksperto na mahalaga ang maingat na pagsusuri sa bawat detalye upang maiwasan ang maling impormasyon at matiyak na ang magiging resulta ay nakabatay sa verified evidence. Marami pa rin ang nagpapakita ng suporta para sa dalawang pamilya. Mga kaibigan, kapwa-atleta, komunidad at mga opisyal ang nagpahayag ng pakikiramay at pag-asa na makapagbibigay ng malinaw na sagot ang investigasyon. Sa pagtatapos ng proseso, magbibigay ang CIDG ng final report na maaaring gamitin para sa susunod na pagsusuri ng mga kinauukulang autoridad. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ng pamilya at publiko ang opisyal na resulta habang umaasa sila sa mas malinaw na impormasyon tungkol sa nangyari. Isang video mga kapopong na mabilis na kumalat sa social media ang naging sentro ng atensyon matapos marinig si Rovelyn Baterbonia, ina ng varsity player na si Rene Clert Baterbonia, na emosyonal na nagsasalita sa mga opisyal at representatives ng Ateneo na dumating sa burol ng kanyang anak upang magbigay galang at makiramay. Sa video, kapansin-pansin ang matinding lungkot at paghahanap ng kasagutan ng isang ina na nawala ng anak. Ang naturang tagpo ay agad na umani ng reaksyon mula sa publiko at nagbigay diin sa patuloy na panawagan ng pamilya para sa malinaw na paliwanag tungkol sa nangyari. Hindi maibabalik ng paghingi ng paumanhin ang anak ko.
Ito ang mensaheng paulit-ulit na ipinahayag ni Rovelyn sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Para sa kanya, higit sa anumang pakikiramay o paghingi ng paumanhin, ang pangangailangang malaman ang buong katotohanan sa likod ng nangyari sa kanyang anak. Sinabi niya na maraming tanong ang nananatiling walang malinaw na sagot at umaasa siyang mabibigyang linaw ang lahat sa pamamagitan ng mga opisyal na investigasyon. Si Rene Claire Baterbonia ay kilalang batang atleta mula sa Agusan del Sur na nagpakita ng husay at dedikasyon sa basketball. Sa murang edad, naging daan ang kanyang talento upang magkaroon siya ng mga oportunidad sa pag-aaral at sports. Nakilala siya bilang isang masipag at disiplinadong manlalaro na laging nagbibigay ng buong kakayahan sa loob ng court. Ayon sa kanyang pamilya, hindi lamang personal na tagumpay ang kanyang layunin. Pangarap niyang makatulong sa kanyang mga magulang at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang mga kapatid. Madalas umanong unahin ni Rene ang kapakanan ng kanilang pamilya at ibinabahagi niya ang anumang natatanggap niyang tulong o kita upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kwento ng kanyang ina, puno ng pag-asa si Rene para sa kanyang kinabukasan. Nakikita umano niya ang basketball hindi lamang bilang isang sport, kundi bilang daan upang maabot ang kanyang mga pangarap at makatulong sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ilang araw bago ang insidente, sinabi umano ni Rene sa kanyang ina na sasama siya sa isang team activity. Ipinaalam din niyang maaaring hindi muna siya makontak sa loob ng ilang araw dahil limitado ang paggamit ng cellphone sa lugar. Inakala ng kanilang pamilya na isa lamang itong normal na bahagi ng programa ng kanilang koponan. Naganap ang insidente sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa mga unang ulat, nakaranas ng malalakas na alon at agos sa dagat ang mga kalahok. Ang pangyayari ay agad na nagdulot ng pag-aalala sa sports community at sa mga pamilyang may kaugnayan sa aktibidad. Mula noon, patuloy nang naghahanap ng mga sagot ang pamilya ni Rene. Nais nilang maunawaan ang buong pangyayari at malaman kung sapat ba ang mga safety measures na ipinatupad sa aktibidad. Umaasa rin silang mabibigyang linaw ang lahat ng detalye sa pamamagitan ng mga investigasyong isinasagawa ng mga awtoridad. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga pagsusuri, patuloy ding bumubuhos ang suporta mula sa mga kaibigan, coach, kapwa-atleta at mga tagahanga ni Rene. Marami ang nagbahagi ng kanilang alaala tungkol sa kanyang sipag, kababaang loob at dedikasyon sa kanyang mga pangarap. Para sa kanyang pamilya, si Rene ay higit pa sa isang atleta. Isa siyang mapagmahal na anak at kapatid na nagsikap upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, nananatiling malinaw ang panawagan ng kanyang ina. Ang malaman ang buong katotohanan, mabigyan ng kasagutan ang mga tanong na iniwan ng trahedyang ito, at matiyak na mailalabas ang lahat ng impormasyong makatutulong upang magkaroon ng kapanatagan ang kanilang pamilya.